Sarah, please. Nagmamakaawa ako. Huwag mong tanggapin ang alok ng Innovate Dynamics. Narinig ko ang panginginig sa boses ni Mr. Ramirez, ang dating boss ko na 5 taon akong tinapaktapakan, pinaniwalang wala akong potensyal. Nakangisi ako kahit nasa kabilang linya lang siya. 5 taon niya akong binaliwala, 5 taon niya akong pinagkaitan ng pag-unlad at ngayon. Ngayon siya ang halos lumuluhod. Napakalamig ng kanyang boses dati, puno ng pagkasuperior. Ngayon, halos maiyak na siya. Bakit kaya? Anong nangyari at nagmamakaawa siya? Simulan natin sa umpisa. Napakalinaw pa sa aking alaala ang araw na pumasok ako sa Innovate Solutions. Bilang isang babaeng bagong graduate, buo ang aking loob, puno ng ambisyon. Madalas akong mapuri sa aking itsura, sa aking mahabang buhok, matatalim na tingin, at sa kung paano ako magdala ng sarili. Pero higit pa roon, ang gusto kong patunayan ay ang aking galing at sipag. Alam kong ang tunay na kagandahan ay nasa isip at determinasyon. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat. Nagsimula ako bilang Junior Marketing Associate, at ang pangarap ko ay maging Marketing Manager. Nakikita ko ang sarili ko na nangunguna sa mga kampanya, nagbibigay inspirasyon sa team. Bawat proyekto, bawat deadline, bawat presentasyon, lahat ay pinagtutuunan ko ng pansin at dedikasyon. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi lang ako basta maganda, kundi may utak din. Palagi akong nauna sa opisina, huling umuuwi. Hindi ako nagrereklamo sa overtime. Nagboluntaryo ako sa mga trabahong hindi ko obligasyon, nag-aaral ng bagong software para makatulong sa team. Ang bawat positibong feedback mula sa kliyente, ang bawat proyekto na nakukumpleto ko ng maaga, ang bawat ideya na tinatanggap ng team, lahat ng iyon ay nagpapatunay sa akin na nasa tamang landas ako. Tuwing promotion review, pinaghahandaan ko ng husto, tinitipon ang lahat ng aking achievements. Buong pag-asa kong inaasahan na makikita nila ang aking sipag at paglago. Ngunit sa bawat paglipas ng taon, ang pag-asang iyon ay unti-unting nadudurog. Ang unang matinding dagok ay dumating sa aking unang promotion review. Nasa opisina kami ni Mr. Ramirez, ang marketing head, isang lalaking kilala sa pagiging strikto at minsan ay mayabang. Inilalahad ko ang aking mga nagawa sa nakalipas na taon, ang pagtaas ng 15% sa sales conversion rate sa kampanya na hinawakan ko, ang positibong feedback mula sa 3 malalaking kliyente, at ang aking inisyatibo na mag-aral ng advanced analytics tools. Sa loob-loob ko, kampante ako. Ngunit nang matapos ako, nagbuntong hininga si Mr. Ramirez. Sarah, napakahusay mo sa technical execution. Walang duda dyan. Pero, huminto siya, naglagay ng salamin sa ilong. Sa tingin namin, wala ka pa ring sapat na leadership potential para sa mas mataas na posisyon. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ko. Leadership potential. Iyan ang palagi kong sinisikap na ipakita. Paulit-ulit akong nag-volunteer na mag-lead ng mga maliliit na team, aktibo ako sa mga brainstorming sessions, at madalas akong lapitan ng mga bagong empleyado para sa tulong. Paano ako naging kulang sa bagay na iyon? Hindi ko alam ang isasagot. Ang tanging nagawa ko ay tumango, kahit na kumukulo ang dugo ko sa inis at pagkalito. Ilang buwan bago ang review na iyon, may bago kaming kasamahan. Si Clara de la Cruz. Halos kasing edad ko, pero may kakaiba sa kilos niya. Masiyahin, palaging nakangiti at laging nagbibiro. Sa simula, inakala kong magiging kaibigan ko siya. Palagi siyang nag-o-offer ng tulong, nagdadala ng kape, at pumupuri sa mga ginagawa ko. Ang galing mo talaga, Sarah. O sana kasing talino ko lang ikaw. Paulit-ulit niyang sinasabi. Pero mayroong kakaibang pagkinang sa kanyang mga mata, lalo na kapag nasa paligid si Mr. Ramirez. Masyado siyang eager. Masyado siyang mapuri. Isang araw, habang naglalakad kami sa hallway, at alam kong nasa malapit si Mr. Ramirez at naririnig niya kami, bigla siyang bumulong sa akin. Alam mo, Sarah, tama si Sir Ramirez. Kailangan mo pa talagang i-develop ang leadership skills mo. Medyo masyado kang magaling sa solo work, kaya hindi ka pansin. At mumiti siya ng bahagya, ngunit ang mga mata niya ay parang may ibang sinasabi, isang matamis na panalo, isang lihim na kasiyahan. Hindi ko maintindihan. Bakit niya iyon sasabihin? Siya ba ay nagpapanggap lang na kaibigan? Ang insidenteng iyon,
kasama ang pagkakadiskubre ko na hindi ako na-promote, ay nag-iwan ng malaking marka sa akin. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may mali. Hindi ko lang alam kung ano o kanino nagmumula. Mula noon, tila nagbago ang lahat. Ang mga maliliit na bagay na dati hindi ko pinapansin ay biglang naging malinaw. Ang mga serye ng aksidente ay nagiging mas madalas. Sa tuwing may brainstorming session kami, kapag nagbahagi ako ng aking ideya, madalas itong susundan ni Clara ng isang halos parehong ideya, ngunit may bahagyang pagbabago para magmukha itong sa kanya. At palaging pinupuri ni Mr. Ramirez ang ideya ni Clara, kahit na sa core nito ay akin naman. Tila nagpapanggap si Mr. Ramirez na walang napapansin. May isang beses, nagsumite ako ng isang detalyadong proposal para sa isang bagong kampanya. Gumugol ako ng linggo sa pagpaplano nito, tinitiyak ang bawat detalye. Kinabukasan, hinanap ko ito sa shared drive namin pero nawawala. Wala. Nagtanong ako sa IT, nagtanong ako kay Clara, nagtanong ako kay Mr. Ramirez. Lahat sila ay nagkibit balikat. Baka nalagay mo sa ibang folder, Sarah, sabi ni Mr. Ramirez, na tila wala siyang pakialam. Mas maganda siguro kung mag-focus ka sa ibang bagay muna. Pagkatapos ng ilang araw, biglang nag-present si Clara ng isang bagong ideya sa meeting na halos kapareho ng nawala kong proposal. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng ilan sa mga kasamahan namin na alam na ako ang orihinal na nakaisip noon. Ngunit walang naglakas loob na magsalita. Hindi na ako nag-comment. Basta't pinagmasdan ko lang ang pagngisi ni Clara at ang tahimik na pagtanggap ni Mr. Ramirez. Palagi akong inaatasan ni Mr. Ramirez ng mga clerical tasks, pag-aayos ng files, paggawa ng simpleng reports, pagtawag sa mga kliyente para sa follow-up, habang si Clara naman ay nabibigyan ng mas malalaking proyekto, mas visible, at mas may potensyal na magpakitang gilas. Pakiramdam ko ay dinidiskrimina ako. Na para akong isang assistant kaysa isang kapwa professional. Ang dating init ng pagtanggap ng mga kasamahan ko ay napalitan ng bahagyang pag-iwas. Tila mayroon silang narinig o mayroon silang nakita at ayaw nilang madamay. Sinubukan kong kausapin si Clara, mahinahon. Clara, napansin ko na medyo pareho ang ideya mo sa nawala kong proposal. Baka nag-overlap tayo ng iniisip. Sinenyasan niya ako ng pinal ng ngiti, ngunit may bahid ng pagmamataas. Oh, talaga ba, Sarah? Hindi ko napansin. Ang dami ko kasing iniisip. Saka, minsan, ganyan talaga pag may mga taong mas may natural na diskarte sa marketing. Ang huling bahagi ay binigkas niya na may diin at alam kong may ipinahihiwatig siya. Hindi na ako sumagot. Napagod na akong makipagtalo. Doon ako nagsimulang magduda sa sarili. Baka nga tama sila. Baka wala nga akong potensyal. Baka nga puro lang ako sa technicals at kulang sa diskarte. Baka nga ang ganda ko ay naging abala lang at hindi ko na nakikita ang aking mga pagkukulang. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi totoo iyon. Alam kong masipag ako. Alam kong may galing ako. Ang problema ay nasa kanila, hindi sa akin. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting pagtindi ng pagdududa at ang palihim na pagkapuot sa mga taong gumagawa nito sa akin. May malalim na hindi pagkakaintindihan at alam kong hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ang sitwasyon ay lumala ng husto. Hindi na lang basta passive aggression ang nangyayari. Naging mas hayagan na ang paninira sa akin. Sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na promotion review ko, pareho pa rin ang sinasabi ni Mr. Ramirez, kulang sa leadership potential. Nakita ko ang mga katrabaho kong mas bata at mas bagong salta na na-promote, habang ako ay nanatili sa parehong posisyon sa loob ng 5 taon. Para akong namamanhid. Isang araw, habang tinatrabaho ko ang isang crucial presentation para sa isang malaking kliyente, isang proyektong ilang linggo ko nang pinagpupuyatan at pinaghirapan, bigla akong nakatanggap ng email mula kay Mr. Ramirez. Nakasaad doon na ang presentasyon ay ipagkakatiwala kay Clara, at ako ay magiging support na lang. Ang dahilan? Sarah, we feel Clara is more prepared for this high-pressure presentation. You're still a bit raw around the edges when it comes to client interaction, paliwanag ni Mr. Ramirez, habang si Clara ay nakangisi sa likuran niya, tila nagtatago ng tuwa. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Raw around the edges. Ako, na ilang taon nang humaharap sa kliyente at laging nakakakuha ng positibong feedback.
Kinabukasan, sa araw ng presentasyon, halos maiyak ako nang makita kong ang design at ilang key data points na inihanda ko ay sinadyang binago ni Clara, ginawang mas magulo at hindi propesyonal. Ito ay sadyang paninira. Hindi lang ito aksidente. Ito ay may intensyon. Nang matapos ang presentasyon, na obviamente ay hindi naging maganda ang resulta, si Clara ang sinisi ng kliyente, at sa huli ay kami pa rin ni Mr. Ramirez ang nag-ayos ng gulo. Bukod pa rito, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa akin. Naririnig ko ang mga bulungan sa pantry sa hallway. Ang hirap daw katrabaho ni Sarah, mayabang daw, wala raw siyang teamwork. Ang mga salitang ito ay sadyang masakit dahil alam kong hindi totoo. Ako ay laging handang tumulong, laging nakikipagtulungan. Ngunit alam kong nagmumula ito kay Clara at pinapalaganap ni Mr. Ramirez. Doon ako nagdesisyon. Hindi na ito tungkol sa promotion lang. Ito ay tungkol sa aking reputasyon, sa aking dignidad, sa aking kinabukasan. Ayoko nang maging biktima. Kailangan kong kumilos. Nagsimula akong maging mas maingat. Bawat email, bawat pag-uusap, bawat insidente ay idinokumento ko. Gumawa ako ng isang folder sa aking personal na cloud storage. Inilalagay doon ang mga screenshots ng mga emails, mga time logs ng mga project na nawala, at mga notes ng mga pinagdududahan kong pangyayari. Minsan, lihim akong nagre-record ng mga pag-uusap gamit ang aking telepono. Nagsimula akong mag-research tungkol sa karapatan ng empleyado. Nagbasa ako tungkol sa workplace bullying at discrimination. Hindi ako susuko ng ganoon kadali. Habang ginagawa ko ang lahat ng ito, naghahanap din ako ng ibang trabaho. Lihim akong umaalis sa opisina tuwing lunch break para mag-interview. Ayoko nang manatili sa isang lugar kung saan ang aking pagiging masipag at matalino ay tinitingnan na banta. Ngunit hindi ko pa alam noon kung gaano kalalim ang butas na kanilang hinukay. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Ngunit malapit na. Ang araw ng katotohanan ay dumating sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Mayroon akong dating kasamahan, si Leo, na umalis sa Innovate Solutions ilang buwan na ang nakakaraan. Nagkita kami para magkape, at dahil matagal na kaming hindi nagkikita, naikwento ko sa kanya ang mga pinagdadaanan ko sa trabaho. Nagulat siya. Sarah, alam mo ba matagal ko na ring napapansin ang ginagawa nila sa'yo? Hindi ka lang nag-iisa, simula niya, habang umiinom ng kape, mukhang nag-aalala. Pero hindi ko lang masabi noon dahil empleyado pa ako doon. Ayoko ring madamay. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, Leo? Si Clara alam mo ba kung sino siya? Tanong niya. Umiling ako. Siya ang pamangkin ni Mr. Ramirez. Ang buong plano nila, simula pa lang, ay ipasok si Clara sa kumpanya, hasain siya sa mga proyekto na sana ay para sa iyo, at pagkatapos ay itatalaga siya sa posisyon na marketing manager. Mismong si Mr. Ramirez ang nagsabi sa akin noon na huwag kong tutulungan si Clara para hindi niya masira ang plano. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng mga pagdududa, ang lahat ng mga katanungan, biglang nagkaroon ng sagot. Ang walang potensyal na sinabi ni Mr. Ramirez ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pagbibigay daan kay Clara. Ang mga nawawalang proposal, ang mga pagbabago sa mga files, ang mga chismis, lahat ay may koneksyon sa planong ito. Ginawa nila akong isang hagdanan para sa kanilang sariling agenda. Saka, Sarah, patuloy ni Leo, si Clara ang nagpapakalat ng mga maling reports tungkol sa iyo kay Mr. Ramirez. Sinasabi niya na nahihirapan kang makipag-ugnayan sa team, na hindi ka sumusunod sa instructions. Lahat ng iyon ay gawa-gawa lang para mabigyan ng rason si Mr. Ramirez na hindi ka i-promote. Si Mr. Ramirez naman, dahil sa kanyang pamangkin, pinaniwalaan ang lahat at sinusuportahan ang bawat kilos niya. Ang galit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Hindi lang ito incompetence. Hindi lang ito inggit. Ito ay isang sadyang panloloko. Isang sadyang paninira sa aking karera at pangalan. Ginawa nila akong parang piyesa sa kanilang sariling chess game, at ako, na nagtiwala, ay naging biktima. Ngunit ang galit na iyon ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Hindi na ako aalis ng tahimik. Hindi ko hahayaan na manalo sila. Ngayon na alam ko ang buong katotohanan, maaari na akong kumilos ng may kaalaman at mailayunin.
At sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa akin. Ang laban na ito ay personal. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Gamit ang impormasyon mula kay Leo at ang aking mga naipon na ebidensya, ang mga screenshots ng mga emails na nagpapakita ng aking original proposals, bago ito nawala, ang mga time logs ng mga proyekto na sinadyang sirain, at maging ang mga lihim na audio recording ng mga pag-uusap kung saan pinupuna ang aking kakulangan sa potential habang binibigyan si Clara ng pabor, nagsimula akong gumawa ng isang komprehensibong dossier. Ito ang magiging sandata ko. Kasabay nito, naging mas agresibo ako sa paghahanap ng bagong trabaho. Hindi na lang basta trabaho ang hanap ko. Ang hanap ko ay isang kumpanya na nakakakita ng aking halaga, isang lugar kung saan ang aking pagiging masipag at matalino ay pinahahalagahan, hindi sinasabotahe. At hindi nagtagal, nakahanap ako ng perpektong pagkakataon. Nakatanggap ako ng alok mula sa Innovate Dynamics, ang isa sa mga pangunahing kakumpetensya ng Innovate Solutions. Ang posisyon, Senior Marketing Manager, isang hakbang na mas mataas sa inaasam kong marketing manager position. Ang sahod, halos doble sa kinikita ko noon. At higit sa lahat, ang CEO ng Innovate Dynamics ay personal na nagpahayag ng kanyang paghanga sa aking portfolio at mga ideya. Nakita nila ang potensyal na 5 taon nilang sinasabing wala ako. Nagkaroon kami ng mahabang diskusyon at tila nakita nila ang apoy sa aking mga mata, ang determinasyong matagal nang nakakulong. Nang matanggap ko ang official offer letter, pakiramdam ko ay isang malaking bato ang natanggal sa dibdib ko. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Hindi ito magiging marahas, kundi isang klase ng paghihiganti na mas masakit para sa kanila, ang paghihiganti ng tagumpay. Nag-schedule ako ng meeting kay Mr. De Los Reyes, ang CEO ng Innovate Solutions. Formal akong pumasok sa opisina niya, bit-bit ang isang simpleng brown envelope na puno ng ebidensya. Naroon din si Mr. Ramirez at sa labas ng pintuan, bahagyang nakasilip ay si Clara. Tila nagtatago, ngunit alam kong naririnig niya ang bawat salita. Mr. De Los Reyes, mayroon akong mahalagang bagay na kailangan kong ipaalam sa inyo. Simula ko, kalmado ang boses, kahit na kumakabog ang puso ko. Sa loob ng 5 taon, nagbigay ako ng buong dedikasyon sa kumpanyang ito. Ngunit sa loob din ng 5 taon, sadyang sinira ang aking karera at reputasyon. Inilabas ko ang envelope at inilapag sa mesa. Sinimulan kong isa-isahin ang bawat ebidensya. Narito ang mga screenshots ng mga emails na nagpapakita ng aking original proposals, bago ito nawala at lumabas na ideya ni Clara. Narito rin ang logs ng mga oras na sinadyang sirain ang aking files at mga maling reports tungkol sa aking performance. At ito, inilabas ko ang isang maliit na recording device, ay isang audio recording kung saan naririnig ang pag-uusap ni Mr. Ramirez at Clara tungkol sa plano nilang pigilan ang aking pag-unlad upang bigyan daan si Clara, na, sa aking pagkakaintindi ay pamangkin ni Mr. Ramirez. Namutla si Mr. Ramirez. Si Clara naman sa labas ay tila nasamid at nagulat. Si Mr. De Los Reyes, na kanina ay kalmado, ay biglang nagbago ang reaksyon. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng galit at pagkabigo. Sinimulan niyang basahin ang mga dokumento at pinakinggan ang recording. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang kunot sa kanyang noo. Hindi ito totoo, sir. Pagtanggi ni Mr. Ramirez, pilit na pinipigilan ang boses na manginig, ngunit halata sa kanya ang takot. Napakagaling ni Sara sa paggawa ng kasinungalingan at pagmanipula. Kasinungalingan, Mr. Ramirez, tanong ko, nakangisi. Kung kasinungalingan, bakit ang lahat ng ito ay mayroong timestamp at official company emails? Bakit ang mga dating supervisors ko ay mayroong testimonya tungkol sa aking leadership potential, bago pa man kayo ang maging direkta kong superior? Pagkatapos ay inilabas ko ang huling card ko. At dahil sa patuloy na pagpigil ninyo sa aking pag-unlad at ang pagkasira ng aking reputasyon sa loob ng kumpanyang ito, napilitan akong maghanap ng ibang pagkakataon. Iniabot ko sa kanya ang offer letter mula sa Innovate Dynamics. Tinatanggap ko ang posisyon bilang Senior Marketing Manager sa kanila. Ito ay doble ng aking sahod dito, at may mas malinaw na landas para sa aking pag-unlad. Nagulat si Mr. De Los Reyes. Mula sa galit, ang mukha niya ay nagpakita ng pagkadismaya at pagkadismaya. Sarah, please. Hindi pwede ito.
Kailangan ka namin. Malaking kawalan ka sa kumpanya. Kakausapin ko si Mr. Ramirez. Aayusin natin ito. I-approve ko ang promotion mo ngayon din at bibigyan kita ng mas mataas na sahod kaysa sa inaalok nila kahit ano pang gusto mong posisyon. Please, huwag kang umalis. Ang boses niya ay desperado, halos katulad ng boses ni Mr. Ramirez kanina sa telepono. Tumingin ako kay Mr. Ramirez na ngayon ay halos nanginginig na, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Ang mga mata ni Clara na nagtatago sa labas ay nagpapakita ng matinding gulat at kahihiyan. Ang sandaling iyon ang pinakamatamis na tagumpay para sa akin. Hindi ko na kailangan ng sahod na mas mataas pa. Hindi ko na kailangan ng promotion na matagal nilang ipinagkait. Ang kailangan ko ay ang katarungan at ang pagkilala sa aking halaga. Salamat sa alok, Mr. De Los Reyes, sagot ko, kalmado pa rin ang boses, ngunit may bahid ng kasiyahan. Pero huli na. Ang tiwala ay mahirap ibalik. At ang potensyal ay hindi dapat ipinagkakait para lang magbigay daan sa paboritismo o personal na agenda. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ang aking pagkatao at dedikasyon ay minamaliit at sinisira. Lumabas ako sa opisina ni Mr. De Los Reyes na may ngiti sa labi. Sa labas, nakita ko si Clara, namumutla at tila naguguluhan parang isang estatwa. Hindi niya ako nagawang tingnan sa mata. Sa mga sumunod na araw, nalaman ko ang nangyari. Si Mr. Ramirez ay demoted sa isang supervisory role na walang gaanong kapangyarihan at kalaunan ay nag-resign. Si Clara naman ay inilipat sa isang department na walang gaanong responsibilidad at walang direktang kontak sa mga kliyente, isang lugar kung saan hindi na siya makakapaminsala ng sinuman. Ang kanyang mga ambisyon ay tuluyang nawala. Sa Innovate Dynamics, lumago ako. Ang mga ideya ko ay pinahahalagahan. Ang aking sipag ay kinikilala. Sa loob lamang ng 2 taon, naging marketing director ako. Ang dating walang potensyal ay ngayon ay nagpapatunay ng kanyang kakayahan sa bawat proyekto. Hindi lang ako nakabangon, mas lumipad pa ako. Ang kwento ko ay isang paalala na hindi lahat ng paghihiganti ay kailangan ng paggawa ng masama. Minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang pagiging mas matagumpay kaysa sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagpapatunay na ang kanilang pagdududa sa iyo ay mali. At sa huli, ang karma ay laging nagbabayad. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang makita silang nagsisisi sa mga pagkakamaling nagawa nila, habang ikaw ay patuloy na lumalago at lumilipad. Tandaan nyo, ang tunay na ganda ay hindi lang sa mukha. Nasa puso, sa talino, at sa kakayahang lumaban para sa sarili. Huwag na huwag kayong papayag na tapak-tapakan ng iba.